Mia Hall, isang 17 taong gulang na cellist, ay nakatayo sa harap ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Ang kanyang mundo ay umiikot sa musika, sa kanyang pamilya, at sa kanyang kasintahang si Adam Wilde, isang miyembro ng isang lokal na rock band. Sa likod ng kanyang tahimik at disiplinadong anyo, nagtatago ang isang malalim na pagkakakilanlan na nakaugat sa kanyang pag-ibig sa cello at sa kanyang pangarap na makapasok sa Juilliard School sa New York. Isang umaga ng taglamig, nagpasya ang pamilya ni Mia na maglakbay upang bisitahin ang mga kaibigan. Ang araw ay tila ordinaryo, punong-puno ng init ng pamilya at kasiyahan. Sa kanilang paglalakbay, ang kalsada ay natatakpan ng malamig na ulap ng umaga at ang musika mula sa radyo ay nagdaragdag ng kulay sa kanilang biyahe. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Sa gitna ng kalsada, isang malaking truck ang sumalpok sa kanilang kotse. Tumilapon si Mia sa gitna ng kalsada, ngunit sa kanyang pagkagising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng kanyang katawan. Nakita niya ang eksena ng aksidente, ang durog na kotse, ang katawan ng kanyang mga magulang, at siya mismo, walang malay, na isinugod sa ospital. Ang kanyang kapatid na si Teddy ay nawawala sa lugar ng aksidente, at ang kaba ay nag-umpisang kumurot sa kanyang puso. Habang nasa espiritual na anyo, nasaksihan ni Mia ang mga susunod na kaganapan. Isinugod siya sa ICU, nakapalibot ang mga doktor at nurse na pilit siyang binubuhay. Nakita rin niya ang kanyang mga mahal sa buhay na nagdatingan sa ospital. Si Kim, ang kanyang matalik na kaibigan, ay umiiyak at halatang wasak ang loob. Si Adam, na nalaman ang nangyari, ay nagmadaling tumungo sa ospital, kahit pa mahigpit ang seguridad sa paligid. Habang nagpapalipat-lipat si Mia sa pagitan ng kanyang mga alaala at ng kasalukuyang nangyayari, unti-unting naipinta sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang ama, isang dating rock musician na tumigil sa pagtugtog upang maging guro, at ang kanyang ina na matapang ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanilang tahanan ay puno ng musika, tawa, at pagkakaisa. Naalala rin niya ang kanyang masayang sandali kasama si Teddy, ang kanyang makulit ngunit mapagmahal na nakababatang kapatid. Sa mga alaala niyang ito, lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagkawala. Sa bawat minutong lumilipas, mas lumilinaw ang realidad na maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang pamilya. Subalit, sa kabila ng sakit, natagpuan niya ang lakas mula sa pagmamahal na iniwan nila. Habang patuloy ang laban ni Mia sa ospital, si Adam naman ay gumagawa ng lahat ng paraan upang maipakita ang kanyang pagmamahal. Nagdala siya ng gitara at tinugtog ang kanilang espesyal na kanta sa labas ng ICU. Ang musika ay tumago sa puso ni Mia na para bang sinasabing, "Hindi kita susuko." Sa mga sandaling iyon, muling naramdaman ni Mia ang init ng kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag kay Mia. Mananatili ba ako o susuko na? Ang kanyang espiritu ay naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagpili na manatili ay nangangahulugan ng harapin ang isang mundong walang katiyakan, isang mundong wala ang kanyang pamilya. Ngunit ang pagpili na sumuko ay nangangahulugan ng pagbitaw sa mga taong mahalaga sa kanya at sa kanyang mga pangarap. Sa wakas, sa gitna ng magkahalong takot at pag-asa, nagdesisyon si Mia. Naalala niya ang sinabi ni Adam, "Kung anuman ang piliin mo, susuportahan kita." Sa lakas ng pagmamahal na naramdaman niya mula kay Adam, Kim, at sa kanyang mga lolo't lola, nagpasya siyang manatili. Sa paggising ni Mia mula sa koma, nakita niyang hawak ni Adam ang kanyang kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranasan, naramdaman niya ang pag-asa. Ang kanyang desisyon na manatili ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang kwento ni Mia ay isang masakit, ngunit napaka-inspirasyonal na paglalakbay. Nagpapaalala ito sa atin na sa kabila ng pinakamabibigat na hamon, ang pagmamahal at tapang ay kayang magbigay ng lakas upang ipaglaban ang buhay.